For today's video, ipapakita ko sa inyo at tuturuan ko kayo kung paano lutuin tong ginawa ko ngayon. Ginawa ko itong recipe na ito para maiba naman dahil nga naman lagi na lang kinakain natin, red spaghetti, white spaghetti. Medyo nakakasawa na nga rin naman, diba? Kaya ito yung pinakabago. Tuna spaghetti de casero. Mga simpleng ingredients lang mga kailangan natin. Kailangan natin ng green pepper, bawang, kamatis, oyster sauce, chicken cubes, at syempre hindi mawawala ang sibuyas. Yan yung laging kasama sa pagluluto natin. Ito yung number 1 na magpapasarap sa luto natin. So let's start na sa paghihiwa. Nagsimula na nga ako dito sa kamatis. Iniwa ko to sa dalawa kung mapapansin nyo at tinanggal ko po yung leaves. Yung leaves niya, yung dahon niya sa ibabaw. Sa paghihiwa pala ng ating kamatis, pinuhin natin dahil kailangan durog na durog to mamaya pagka niluto natin. Take note nga pala, ito nga pala yung para magiging sauce ng ating tuna spaghetti. Dahil wala naman talagang sauce yung spaghetti natin, di ba? At sa pag-i-slice na itong green pepper, kung mapapansin nyo, in-slice ko siya sa dalawa. At hihiwain ko to ng mahahaba at maninipis. Yung para bang pag nagpapansit tayo yung carrots, di ba hinihiwa natin ng maninipis at mahahaba siya. Ang susunod naman natin dito yung bawang. Yung bawang nga pala, hiniwa ko yung ilalim at binalatan ko siya ng isa-isa dahil nga naman sa pamamaraan na ito, mas madali natin matatalupan. Kung mapapansin nyo dito, pinagpupukpok ko na lang siya dahil nga naman medyo pinabad ako sa pagbabalat. Sa pamamaraang ito, na-realize ko, ito pala yung pinakamadaling pamamaraan para mapaghiwalay yung balat sa tinalupan. Pagkatapos, hiniwa ko ng pinong-pino para pag ginisan natin, mas okay na okay. Sa wakas, natapos na natin hiwain yung ating mga kailangan sa pagluluto. Kaya pwede na tayo mag-start sa pagluluto. Sa paggigisa nga pala, ako inuuna ko yung sibuyas hanggang sa lumambot ito kasi medyo matagal maluto ito. At pag malambot na yung sibuyas natin, isasabay ko na yung bawang para mag golden brown siya agad. At kung sa palagay nyo okay na yung ating bawang at sibuyas, isabay na natin itong kamatis at durug-durugin natin siya, lutuin natin siya hanggang sa mag-melt siya. Sunod naman natin yung chicken broth cubes at halu-haluin lang natin siya hanggang sa matunaw. Kung mapapansin nyo, medyo nasunog yung ating kawali kaya nilagyan natin ng konting tubig para mas maluto pa yung kamatis. Pag ganito na ang itsura ng ating sauce, yung melted na yung kamatis, eto na yung time para ilagay natin yung tuna natin. Pati ang oyster sauce, tapos yung asin na rin. Depende na sa panlasa nyo yan kung gaano karami ilalagay nyo. At durug-durugin natin yung tuna at imekos-mekos natin ito. Isama na natin itong pasta na pinakuluan natin kanina. At ang pinakalas, etong green pepper na chinap natin ng pahaba-haba. Ay napakasarap naman nito talaga. Sa pagluluto natin, hindi natatapos yung pagluluto natin walang mekos-mekos. Kaya imekos-mekos natin ito ng sama-sama ang lasa ng ating mga ingredients. Kung mapapansin nyo, madali lang itong lutuin. Mga basic lang yung mga ingredients na kailangan natin kaya itry nyo na hindi kayo magsisisi. Ito nga pala yung finished product natin. So kita-kits tayo sa susunod kong video.